Umabot na sa 20 ang namatay dahil sa winter storm sa New York at babala ng mga otoridad. Titindi pa ito sa mga susunod na araw. Narito ang Agenda Weekend Report ni US correspondent Len Almadin Thornhill. Tuloy-tuloy ang sub-freezing temperatures na nagdulot ng yelo sa mga kalsada at sidewalk ng New York City. Ayon yan sa mga opisyal ng lungsod. Mas delikado ngayon para sa publiko at hindi bababa sa 17 katao ang nasawi matapos matagpo ang patay sa labas nitong Pebrero. We could very well be in the middle of the longest period of consecutive sub-32 degree weather in our city's entire history. Without temperatures rising above freezing, snow has hardened into blocks of ice. But the greatest danger posed by this sustained cold is to vulnerable New Yorkers who remain exposed to the elements. Hindi lang sa New York nararamdaman ang matinding lamig. Sa kabilang panig ng Hudson River sa Jersey City, New Jersey, pareho rin ang dinaranas ng mga residente. It's like a seesaw, yo-yo, up and down, some days like unbearable, but you just gotta watch the numbers and dress accordingly. Nagbabala rin ang governor ng New York na hindi pa tapos ang banta ng matinding lamig at inaasahang mas lalala pa ito sa mga susunod na araw. This is a very serious warning. Friday night till Monday, most of New York is going to experience the coldest temperatures of the entire year. Now, you think it's been cold already. You ain't seen nothing yet. We're talking about minus 40 to 50 degrees wind chill temperatures in the North Country, but even in New York City, it's going to get down to real feel on New York skin, minus 10 to minus 20 degrees. We've not felt this in ages, and it's going to be bitter. May epekto rin ang lamig sa mga lokal na negosyo, lalo na sa foot traffic. Pero para sa ilan, may kaunting bright side. Definitely, it's going to affect people coming in because we've noticed as the weather gets colder, less people come in and people would prefer to stay home. But our Uber orders do improve on really cold days. Patuloy ang panawagan ng mga opisyal sa publiko na umiwas sa matagal na exposure sa lamig, mag-check sa mga kapitbahay na may edad o may sakit at samantalahin ang mga warming center habang nananatiling delikado ang lagay ng panahon. Para sa Agenda, Len Almadin Thornhill, Billionaire News Channel, New York City.